Simula Lunes, ipatutupad na ang bagong ordinansa hinggil sa truck ban sa Maynila. Ito'y para masolusyonan daw ang problema ng traffic sa lungsod. Pero tingin ng mga kontra sa ordinansa, hindi lang ang mga negosyo nila ang maapektuhan, kundi pati raw ang ekonomiya. May report si Ruth Cabal. Para masolusyonan ang malaking problema ng trapiko sa Maynila, kabi-kabilang paghihigpit ang pinatutupad ng lokal na pamahalaan. Mula sa bus ban noong nakaraang taon, ngayon naman hihigpitan na rin ang pagbiyahe sa lungsod ng mga truck simula sa Lunes. Sa ilalim ng Amended Traffic Management Code o truck ban ng City Ordinance 7570, bawal na sa mga lansangan ng Maynila ang mga truck na may 8 gulong o higit pa. At ang may bigat na mahigit 4,500 kilos mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi, Lunes hanggang Sabado. Tanging sa mga kalsada lang na may 2 o higit pang lanes maaaring dumaan ang mga truck sa tinakdang oras. Hindi na rin sila maaaring pumarada sa mga lansangan pati na sa gilid ng kalsada. At dapat din silang sumunod sa mga nakatalagang ruta papasok at palabas ng port area ng Maynila. Ang paniwala po namin, mas bibilis sa mga truckers yung kanilang negosyo dahil dadami ang kanilang turnarounds. Kasi nandun po ang buhay ng negosyo ng logistics. Mas marami silang beses nakababalik, mas marami silang pwedeng kitain. Ang tanging layunin nito ay mahanapan ng karagdagang solusyon ang problema sa trapiko sa Manila at may saayos ang paggamit ng ating mga kalsada. Ang lalabag sa truck ban, pagmumultahin ng 5,000 pesos at posible ring ma-impound o makumpiska ang truck. Hindi sakop ng truck ban ang mga may kargang materyales para sa construction. Pero kakailanganin pa rin nilang kumuha ng permit mula sa Manila Traffic and Parking Bureau at Manila District Traffic and Enforcement Unit. Papayagan pa rin pumasok sa lungsod ang delivery trucks ng pagkain, petrolyo at iba pang proyekto ng gobyerno basta't may nakapaskil na perishable goods o government projects sa kanilang windshield. Bago ipatupad ang ordinansa, kinonsulta raw muna ng city government ang konseho ng truck drivers, haulers at iba pang asosasyon sa serye ng public hearing. Kaya si Mayor Joseph Estrada nakahanda ngayong harapin ang mga grupong aalma sa kanilang desisyon. As long as we are within the law, we will enforce the law, whether they like it or not. The law is the law. Magsusutuloy ako ng patig. Pero hindi pa man ay patutupad, tumututol na sa truck ban ng ilang truck drivers maging ang ilang negosyante. Bukod sa kanilang mga kabuhayan, posible raw makasama ang ordinansa sa ekonomiya ng Pilipinas. Di kung nakaka-6 na biyahe kami, 3 biyahe na lang mabibiyahe namin. Malaki yung mababawas, kalahati ng kita namin sa linggo. Ganun ang mangyayari. Paano yun? Maapektuhan yung pamilya namin, hindi ko pwede yun. 24-hour activity yan, pasisikipin mo, gagawin mo lang from 9 p.m. to 5 a.m. So magkakaroon ng overspill. Ang magiging resulta niyan, delay sa pag-deliver ng mga kargamento. Ang mangyayari sa factory, tigil ang production. Ang yung mga workers, walang hanap buhay. Mga arawan. Tapos pag export mo nun, hindi mo naman maikukumit doon sa araw na gusto mo. Yan ang mga konsekwensya. Wala na. They might cancel their orders from the Philippines. Nagpadala na ng sulat kay Pangulong Aquino at sa iba pang ahensya ng gobyerno ang mga grupong umalma sa truck ban para muling silipin at pag-aralan ang ordinansa. Ruth Cabal, GMA News.